Simula ang eksena ng sadyang mabangga ng kotse si Song sa Ebiok, at may plano itong pagdukot sa kanya dahil mabilis lumapit ang isang grupo ng nakakatakot na mga tao habang nakahiga siya. At sa kritikal na sandaling ito, si Jongmin, na tila walang kamalay-malay sa nangyayari, ay hinabol si Saebyok para sabihin ang maling pag-deliver sa kanyang pagkain. Ngunit, nagulat siya at nagmadali nang makita niya ang grupo na lumalapit kay Saebyok. Agad na kumilos si Jongmin, at pinaharurot ang motor nito diretsyo sa grupo, at diretsyo bumangga ito, isa sa mga umaatake, at agad ding tumakbo si Jongmin sa natitira at binigyan ito ng malakas na sipa ng magkasabay. Nang may sumubok pang umatake, mabilis niya rin itong sinipa, ipinapakita ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Matapos mapabagsak ang apat na kalaban, mabilis na lumapit si Jongmin kay Saebyok para gisingin siya. Nag-aalala, tinanong niya si Saebyok kung kaya na ba niyang bumangon at inusisa kung sino ang mga lalaking iyon. Nagtataka siya kung sila ba ay mga human traffickers na nagpapakita ng kanyang pag-aalala sa kaligtasan ni Saebyok. Subalit, kahit pa tila nagiging maayos na ang sitwasyon at nagsisimula ng mabuo ang mga pangyayari, isa pang kotse ang biglang sumugod patungo kay Jongmin. Lipat ang eksena kay Mayongtong na nakikipag-usap sa telepono. Kinumpirma niya na naayos na ito, sinasabing susunugin nila ang pinangyarihan at ang katawan upang burahin ang anumang bakas ng kanilang gawain. Lalo pang naging masama ang usapan nang ibunyag niya na nakapture din nila ang anak na babae at pinag-uusapan ang mga plano na maghanap pa ng isang kasamahan para tapusin ito na nagpapahiwatig ng malagim na kapalaran para sa batang babae. Pagkababa ng tawag, hinarap ni Mayongtong si Hajin, na nasa silid din at nakikinig, bagamat hindi agad malinaw sa kanya ang buong nilalaman ng tawag. Kasual na binanggit ni Mayongtong na gustong makita si Hajin ng kanilang boss. Nadama ni Hajin na may mali, kaya pinapaulit niya kay Mayongtong ang sinabi nito. Naguluhan si Mayongtong, iniisip na ang tawag ng kanilang boss ang tinutukoy ni Hajin. Nilinaw ni Hajin, gusto niyang marinig ulit ang bahagi bago yon. Sa pag-aatubili, inulit ni Mayongtong ang impormasyon tungkol sa anak na babae, ipinaliwanag na pinahuli siya ng boss para lang sigurado. Malungkot niyang sinabi na kailangan nilang tapusin ito sa lalong madaling panahon, na ikinagulat ng malalim ni Hajin. Lipat ang eksena sa isang malamig at nakakatakot na lugar, na parang freezer, kung saan biglang nagising si Saebyok, halatang litong-lito at takot. Bigla siyang sumigaw sa gulat, na lumikha ng ingay sa silid. Mabilis na sinubukan ni Jongmin na pakalmahin siya, pinapayuhan siyang mag-relax, at sinisigurado sa kanya na siya si Jongmin. Si Saebyok, na naguguluhan pa rin, ay nakilala siya, ngunit nalilito, tinatanong kung siya ba ay kinidnap. Ipinaliwanag ni Jongmin na isang grupo ng kakaibang tao ang sumubok na hilahin siya palayo, na kinumpirma ang kanyang takot sa pagkidnap. Si Saebyok, na sinusubukang unawain ang kanilang kinaroroonan, ay nagtanong kung nasaan sila. Inamin ni Jongmin na hindi siya sigurado sa eksaktong lokasyon nila, ngunit hinihinalang nasa isang uri ng freezer. Inihayag niya ang kanyang pagkalito sa buong sitwasyon, ngunit nagpa siya na kailangan nilang makatakas agad. Walang pag-aalinlangan, kumilos si Jongmin. Tumakbo siya patungo sa dingding at nagsagawa ng kahanga-hangang akrobatikong flip para maabot ang isang kawit na nakabitin sa gitna ng silid. Ginamit niya ang manyobra na ito para matanggal ang mga tali sa kanyang mga braso, na ipinakita ang kanyang mabilis na pag-iisip at liksi. Pagkatapos mahulog pabalik sa lupa, ngumiti si Jongmin ng nakakapanatag kay Saebyok at iminungkahi na dapat nilang kalagan ang kanilang mga kamay. Humanga si Saebyok sa kasanayan ni Jongmin, pumapalakpak at ipinahayag ang kanyang paghanga sa kanyang kahanga-hangang paraan ng pagtakas. Mapagpakumbabang tinanggap ni Jongmin ang kanyang papuri, binanggit na natutunan niya kung paano makalaya sa mga ganitong sitwasyon noong siya ay mas bata pa. Bahagyang nagpagaan ng tensyon ang sandaling iyon, bagamat nanatili ang bigat ng kanilang sitwasyon. Pagkatapos, ibinaling ni Jongmin ang kanyang pansin sa pinto, na sinasabing ito ay isang malaking hadlang sa kanilang pagtakas. Ngunit, ngumiti siya kay Saebyok, optimistikong nagmungkahi na marahil hindi sila ganap na nasa alanganing sitwasyon. Lipat ang eksena kay Rahongmi na nagre-relax sa bathtub nang bigla siyang makatanggap ng mensahe. Agad siyang tumugon, nagbigay ng utos na tipunin ang buong team, na nagpapahiwatig ng kahalagahan at pagmamadali ng pagtitipon na iniutos ng isang tinawag niyang direktor. At ang eksena ay lumipat kina Hajin at Mayongtong, na dumating sa isang hindi tiyak na lugar kasama ang kanilang grupo.
Malalim ang iniisip ni Hajin na ang ama ni Sae-byok ay tila isang multo nang maituring talaga ngayon na nilamon ng kanilang mga anino at desidido siyang protektahan si Sae-byok mula sa karagdagang panganib. Pagkatapos, nagsalita si Mayongtong sa isang hindi kilalang tao, ipinapahayag na dumating na sila sa isang tinawag niyang Hyungnim. Isang tawag sa nakakatanda o mas mataas na posisyon sa kanya. Ang hindi kilalang taong ito, na ipinakilala bilang si Kim Hyung-tae, isang mataas na opisyal ng kanilang organisasyon, kinilala ang pagsisikap ni Mayongtong habang abala ito sa pag-iihaw. Nang tanungin ni Hajin kung nasaan ang boss, tumugon si Kim Hyung-tae ng palaisipan gamit ang isang kasabihan mula kay Machiavelli tungkol sa pagiging madulas, mapagkunwari, at sakim ng sangkatauhan, na nagtatakda ng pilosopikal, ngunit madilim na tono. Sinabi pa niya tungkol sa kanilang boss, inilalarawan ito bilang pinakasakim at pinakamapagkunwari na tao, na nagmumungkahi ng malalim na katiwalian at moral na pagkabulok sa loob ng kanilang pamunuan. Si Hajin, hinihinalang may mas malalim na pagtataksil, nagtanong kung ito ba ay talagang pagtataksil. Ipinaliwanag ni Kim Hyung-tae na ito ang plano mula pa sa simula, umaasang maiintindihan ni Hajin ang kodigo ng kanilang kasalukuyang sitwasyon. Subalit, nawalan ng pasensya si Hajin at bigla niyang sinuntok si Kim Hyung-tae na nagpabagsak dito, na ikinagulat ng lahat ng naroroon. At habang bumagsak sa lupa si Kim Hyung-tae, idineklara ni Hajin na kung kasama ang pagtataksil sa kanilang plano, handa rin siyang tumugon sa parehong paraan. At sa kritikal na sandaling ito, biglang dumating si Son Tae-tak at ang kanyang grupo, sumisigaw kay Hajin na nagpapahiwatig ng pagdating ng mga kakampi at agad nagkagulo ang magkabilang panig. Simula ang eksena, na natrap sina Jeongmin at Sae-byok sa isang silid na ginagamit para sa pag-iimbak ng mga bagay sa mababang temperatura, isang tipikal na setting matapos silang makidnap. Sa gitna ng lamig at kawalan ng katiyakan, nagbahagi si Jeongmin ng kaunting pag-asa kay Sae-byok. Ipinaliwanag niya na may posibilidad silang makatakas dahil sa isang tampok ng kaligtasan na karaniwang makikita sa ganitong mga pasilidad. Sinabi ni Jeongmin kay Sae-byok na, sa kasaysayan, ang mga lugar na ito ay walang heating device dahil hindi ito kayang hawakan ng mga mekanikal na sistema ang sobrang baba ng temperatura. Gayunpaman, dahil sa maraming aksidente kung saan ang mga tao ay natrap at namatay, karaniwang mayroong manual na aparato na nagpapahintulot na mabuksan ang mga pinto mula sa loob. Iniisip niya na baka hindi alam ng kanilang mga kidnapper ang tungkol sa tampok ng kaligtasan na ito. Ibinahagi niya ito na may bahagyang tawa, na sinusubukang gumaan ang kanilang sitwasyon. Si Sae-byok, na nagpapagaling pa rin mula sa inisyal na pagkabigla at lamig, ay nakikinig ngunit nakapagbigay lamang ng mahinang pagtugon. Hinihimok ng kanyang sariling pangangatwiran, nagpasya si Jeongmin na oras na para kumilos sila at makatakas. Buong kumpiyansang lumakad siya patungo sa pinto, handang patunayan ang kanyang punto, at pangunahan sila patungo sa kalayaan. Gayunpaman, sa sandaling binuksan ni Jeongmin ang pinto, biglang nagbago ang sitwasyon. Sa halip na 100 patungo sa kalayaan, sinalubong sila ng mga mukha ng kanilang mga kidnapper, na lahat ay nakatayo sa labas ng pinto, nakatingin sa kanila. Samantala lipat ang eksena habang tumatakbo si Hajin, puno ng mga alaala tungkol kay Tae-tak, na nagbigay sa kanya ng sapat na oras para makatakas mula sa isang nakaraang komprontasyon at magtuon sa kanyang mga plano. Habang mabilis siyang tumatakbo, desidido siyang harapin ang anumang hadlang na dumating sa kanya. Ngunit, nang kumanan siya sa isang sulok, bigla niyang nakita ang dalawang lalaki na nakaharang sa kanyang dadaanan, subalit, agad na mabilis na nagpasya si Hajin na makipag-engkwentro, handa sa mabilisang labanan. At nang umatake si Hajin, bigla lang itong hinarangan ng paa ng isa sa mga hindi kilalang lalaki, na ikinagulat ni Hajin. Pinuna ng lalaki si Hajin sa kanyang pagiging mainitin ang ulo. Subalit, hindi nagpatinag, ipinagpatuloy ni Hajin ang kanyang pag-atak gamit ang sunod-sunod na suntok, ngunit madali lang itong naiwasan ng kanyang kalaban at gumanti ng isang malakas na galaw na nagpadala kay Hajin sa paglipad pabalik. Subalit, sa kabila ng lakas ng atake, ipinakita ni Hajin ang kanyang katatagan sa pamamagitan ng mabilis na pagbangon at muling pagtayo sa maikling panahon. Ang hindi kilalang lalaki, na ngayon ay nakilalang si Yo Tae-kyong, ay nagpahayag ng pagkamangha at paghanga sa mabilis na pag-recover ni Hajin. Pagkatapos, ipinakilala ni Tae-kyong ang kanyang sarili, at ang kasama niyang si Choi In-byom,
na nagdadagdag ng formal ngunit nakakabahalang tono sa kanilang pagkikita. Si Hajin, ngayon ay alerto at nagtataka sa kanilang presensya, nagtanong tungkol sa kanilang mga intensyon. Inihayag ni Taekyong na sila ay nasa isang espesyal na misyon mula sa North Organization, isang paghahayag na labis na ikinagulat ni Hajin. Lipat ang eksena kay Sae-byuk habang tahimik siyang humahanga kay Jeongmin sa kanyang galing sa pagtalo sa lahat ng kanyang kalaban. Bigla, nagbago ang sandali ng tagumpay nang biglang hawakan ni Jeongmin ang kamay ni Sae-byuk at sabihang tumakbo. Subalit habang sila ay tumatalikod para tumakas, ay may lumipad na kutsilyo direktang papunta kay Sae-byuk. At sa mabilis na reflex, iniharang ni Jeongmin at sinalo ang kutsilyo, ngunit nagdulot ito ng pagkasaksak sa likod niya. At habang tumitindi ang tensyon, biglang lumitaw si Ma Yongtong at ang kanyang grupo, idinadagdag ang pang-uuyam at pagkasuklam sa nangyayari. Nakangisi, kunwaring nadidiri si Ma Yongtong sa eksena sa harap niya, sarkastikong nagtatanong kung magkasintahan ba sina Jeongmin at Sae-byuk. Subalit, sa kabila ng kanyang sugat, siniguro ni Jeongmin kay Sae-byuk na ayos lang siya at inutusang sa likod lang siya nito at para protektahan siya sa kabila ng sakit. Patuloy ang panunuya ni Ma Yongtong na may banta sa kanyang salita tungkol sa pagkuha kay Sae-byuk kung iiwan siya ni Jeongmin. At lalong lumala ang sitwasyon nang biglang lumitaw ang isa sa mga tauhan ni Ma Yongtong sa likod nila sa Sae-byuk at hinuli si Sae-byuk na ikinagulat ni Jeongmin. Sa parehong sandali, biglang lumitaw ang isa pang kalaban sa likod ni Jeongmin at hinampas siya gamit ang bat. Lipat ang eksena habang napapaligiran at natatalo na ang grupo ni Tae-tak ng kaaway na gang. Punong-puno ng galit habang inuutusan ng kaaway na gang si Tae-tak at ang kanyang grupo na lumuhod na nagpapakita ng kanilang dominasyon. Subalit, sa gitna ng desperadong sitwasyon, nag-isip si Tae-tak tungkol sa katotohanan ng kanilang banggaan, napansin kung paano dumating ang kaaway na grupo ng mas marami, labis sa kanilang bilang at agresyon. Inuyam ng leader ng kaaway ang grupo si Tae-tak, ipinagmamalaki ang kanilang lakas at nangakong ipapakita sa kanila isang bagay na talagang nakakatakot. At habang naghahanda ang kaaway na magsimula ng isa pang pag-atake, bigla ang nagbago ang dinamika ng komprontasyon dahil sa hindi inaasahang pagdating ng isang kotse na bumulusok sa eksena, binangga ang mga miyembro ng kaaway na gang at pinigilan ang kanilang paglusob. At makikitang bumaba si Ra Hongmi mula sa kotse, may mukhang galit at determinado. Ang kanyang pagdating ay nagdala ng ginhawa at isang estratehikong bentaha kay Tae-tak na hindi maiwasang umiti sa gitna ng gulo. Agad na ipinahayag ni Ra Hongmi ang kanyang presensya. Agad hinanap niya ang kinaroroonan ni Sae-byuk. Lipat ang eksena, si Sae-byuk, umiiyak siya habang hinarap niya ang mga dumukot sa kanya, desperadong nagtatanong kung bakit siya pinahihirapan ng ganoon. Mapanuya ang tono ni Ma Yongtong habang ibinunyag niya ang isang nakakagulat na katotohanan kay Sae-byuk. Ang kanyang ama ay isang espiya mula sa Hilaga, na dati nang dinala sa minahan ng karbon sa AOG at kamakailan lang lumipat sa Timog Korea. Malamig niyang ipinaliwanag na ang kanyang pagdukot ay para magamit ang kanyang ama, na marami ang may gustong patayin ito. At habang pinoproseso ni Sae-byuk ang revelasyon, sinabi ni Ma Yongtong na hindi na nila kailangan si Sae-byuk dahil patay na ang kanyang ama, na labis na ikinagulat at ikinabigla ni Sae-byuk ang balitang ito. At habang naaalala niya ang mga alaala ng kanyang ama, tumanggi siyang tanggapin ang mga sinabi ni Ma Yongtong, sumisigaw na ito ay kalokohan, habang patuloy ang pagluha. Inuyam ni Ma Yongtong ang relasyon ng mag-ama, at malupit na iminungkahi na dapat sumunod na si Sae-byuk sa kanyang ama, na senyales sa kanyang mga tauhan na tapusin na rin siya. At habang naglalakad palayo si Ma Yongtong, nagsusuri naman si Sae-byuk sa kanyang isip, sa kanyang ama, sa paniniwalang hindi na niya ito makikita muli. Subalit, sa pinakamadilim na sandali, at habang handa na ang mga tauhan ni Ma Yongtong naturukan si Sae-byuk ng isang bagay, biglang lumitaw mula sa bubong ang kanyang ama, na agad na pumigil sa kanila. Nagulat si Sae-byuk sa biglaang pagdating ng kanyang ama, at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Samantala, nakikita ni Duyong ang paghihirap ng kanyang anak, at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkaantala habang dahan-dahang hinahaplos ang ulo ni Sae-byuk. Naging mas tensyonado ang eksena nang hindi makapaniwala si Ma Yongtong na buhay pa si Duyong. Sa galit, hinamon ni Duyong kung sino ang nagpapaiyak sa kanyang anak, handang harapin ang sinumang may dahilan nito. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.